Grabe ang pasabog ni Dr. Douglas Jan sa entablado. Sa harap ng buong medical community, hindi lang niya binawi ang kanyang dangal. Isang lantarang deklarasyon din ng pagmamahal para sa kanyang one and only legal wife, si Christine Maris. Supalpal ang ambisyosang si Marilu na akala mo kung sinong reyna sa hiniram na korona. Pero teka, wag muna tayong magdiwang dahil sa likod ng mga kortina sa balcony, isang madilim na sikreto ang nabunyag. Ang planong pagsira sa mukha ni Christine at ang misteryosong koneksyon sa nakaraan ni na Pablo at Tito Dexter. Ano nga ba ang totoong motibo ng mag-inang ito? At hanggang saan kayang pumatol ng isang babaeng nangangalit sa selos at inggit? Christine POV. Okay, this is it, pansit. Bumaba na ako ng sasakyan. One leg out, deliberate, slow but controlled. Hindi to basta pagbaba, ito ang entrance. Nang tuluyan akong makaapak sa lupa, malamig ang hangin ng Tagaytay na sumalubong sa balat ko, pero mas malamig ang aura ko ngayon, mas fierce. I stood tall, fixed and full of my gown, and lifted my chin. Sa bawat takbang ko palapit sa entrance, ramdam kong bigat ng tingin, isa-isa. Sinigurado kong maririnig nila ang click ng heels ko sa pavement. That subtle rhythm of power. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin ako ngumiti. I wasn't here to please. I was here to reign. Pagbungad ko sa glass doors, isang attendant agad ang sumalubong. Ma'am Christine, welcome po. Magalan niyang bati habang hawak ang pinto. Bahagya lang akong tumango. No need for words. The moment the doors opened, it was like everything paused. Mula entrance hanggang dulo ng pavilion, I walk like I own the damn place. Like the room was made for me. And in a way, it was. Heads turn lahat. Napapigil ng kwentuhan, napabitaw sa wine glass, napaurong ang mga mata nila mula sa kung sino man ang kausap nila. Para tumingin lang sa akin at ang paborito kong reaksyon mula sa mga babae na sandaling napatigil bago mapatingin sa suot nila. Then back to me. Kita kong mga inggit sa mga mata nila. Sorry ladies, hindi ko ginusto, natural lang talaga to. Pero sa dulo ng crowd, doon ako tumigil dahil nandun siya, ang gago kong asawa. Nakatingin. Nasa tabi niya si Marilu pero parang wala na siya doon. At alam kong nararamdaman niya yon. Yung shift ng paligid, yung pagkabig ng atensyon, yung pag-ikot ng mundo niya sa direksyon ko. Naglakad pa ako papalapit. Graceful pero solid. Chin up, shoulders proud. At nung magtamang mga mata namin, oh, ramdam niya lahat-lahat ng galit ko ngayon. Diretso akong lumapit, kalmado pa rin. Sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin ang mga mata na nakasunod sa akin pero wala na akong pakialam. Nakita ko kagad ang pagkailang sa mga mata ni DJ. Parang hindi niya alam kung saan siya titingin, mabuti at alam niya ang mali niya. Paglapit ko sa kanya, hindi na ako naghintay ng cue. Yumuko ako, place a short, soft kiss sa labi ni DJ. Just enough for people to see. Just enough to burn. Hi hubby, I said sweetly. Eyes lock on his. Did I miss the event? Nabigla siya. I saw it. Yung bahagyang pagangat ng balikat niya. Yung awkward na ngiti. Yung lalamunang sunod-sunod ang lunok. Bago pa siya makasagot, biglang sumabat ang impacta sa tabi niya. No darling, sabi ngiti ni Marilu, kinawit agad ang braso ni DJ. Like claiming a prize. Mag-uumpisa pa lang, sakto ka. And by the way, hagod niya sa dress niya na halatang sinadyang ipinangalandakan. Thanks for this gown. Looks stunning on me, right? Napatitig ako sa braso nilang magkalingkis. DJ look like a Chapman. Pawis sa noo, namumutat parang gusto maglaho. He knows. He knows. This is a disaster. I tilted my head. Bumilog ang nguso ko. Tapos nagangat ng kilay. Oh, so you were the emergency. Marilu smirked. Of course not. But I guess some women just aren't used to being second choice.
Oh, sweetheart, gumiti ako, malambing pero may lason. To be a second choice, you have to be chosen first. Diyan ka nagkakamali. Remember, sweetheart, ako ang first choice. I am the legal wife. I said with a little bit sarcasm at halos hindi ng salitang legal wife. Nagpalitan kami ng tingin, pareho kaming nakangiti, pero ang tahimik na gyera kumukulot sa pagitan naming dalawa. Ikaw talaga, Christine, sagot niya, pakunwari pang tawa. You always show up late, but loud. Well, I said, leaning in just a little. I don't need to shout to be remembered. Some people do. Ladies, isang boses ang pumagitna sa amin. Si Ashriel, lumapit na parang nararamdaman ng tensyon kahit hindi pa sumisigaw ang isa sa amin. Sumunod si Aria, ang asawa niya sabay hawak sa braso ko. Let's give the guest a reason to smile tonight, not gossip, she said in a whisper, eyes pleading. Pasimpleng naghiwalay kami ni Marilu, pero hindi ako tumigil sa pagtitig. Hindi rin siya, pero this time alam kong ako ang lamang. DJ didn't say a word, pinagpapawisan siya and yes, namumutla na siya sa kaba. Tinapunan ko siya ng tingin. Mamaya ka sa akin, kasamang babaeng yun. Sa suot kong gown sa tabi mo, after mong iwan ako, mamaya lang ka talaga sa akin. Talagang hindi lang kaliwat kanan, pati taas baba, sasampalin kita. Hinila ako ni Aria palayo sa tension zone. Alam niyang wala na akong dapat sabihin pa kay Marilu at lalo na kay DJ. Doon ka sa mesa namin, bulong ni Aria habang hawak ang siko ko, diretso sa reserve table kung nasaan ang ate ko at ilang family friends namin. Halos lahat naka-dress to kill. Parang red carpet ang dating ng group namin. Look who finally arrived, bungadagad ni Ate Krista sabay yakap ng mahigpit. Relax, little sister, bulong niya sa tenga ko habang niyayakap ako. You're too hot to be stressed. Kaya nga, sabat ni Ate Yasmin, naka-cross legs habang nilalaro ang wine glass. Jealousy is normal, babe. Pero wag mong pairalin yan ngayon. Hindi bagay sa gown mo, lahat sila tumawa. Sumingit naman si Alicia, naka-black slit dress at sobrang ganda din niya. Sobrang ganda natin tonight, teen. Hindi tayo para ma-insecure sa mga babaeng habol ng habol sa mga asawa natin. Alam mo yan. Yes, preach, sabay taas ng baso ni Aria. Tawanan sila pero ako, hindi ko magawang tumawa. I smiled, sure, pero hindi abot mata. Hindi ko pa rin maaalis sa isip kong eksena kanina. The nerve, ang kapal ng muka. At higit sa lahat, ang kapal ng muka ni DJ. Sumulyap ako sa kabilang mesa. At ayun sila, ang royal table ng mga makakapal ang muka. Si DJ, of course, nakaupo sa tabi ni Marilu na panay ang pilit ng tawa. Nandun din si Uno na pa-chill and Dos who look like he'd rather be anywhere else. Si Ether? Wala. May narinig ako may issue daw ngayon kaya hindi nakapunta. Even his twin sister Athena. Nandun din syempre sina Yael, Kail at Ashriel na busy rin sa seryosong pinag-uusapan. Marami silang mga bisita, halos mga doctors. Pero kahit incomplete ang mesa nila, hindi ko pinalampas ang isang bagay. Tumitingin si DJ sa akin. Pasimple pero sapat para makita ko at sapat din para bigyan ko siya ng isang pasimpleng kamao. Oo, kamao. Nakapikit ang mga daliri pero ang mensahe, lantad na lantad. Lagot ka sa akin mamaya. Napansin kong bahagi ang pagkalungkot ng mukha niya. Para siyang batang nahuli ng teacher habang nagsasorry gamit lang ang mata. I shifted in my seat, then stood up slowly. Excuse me. Sabay ko sa mga babae. I need air. They nodded kahit na halatang gusto pa nilang may chika. Pero wala eh. I need to breathe. Because if I stay 1 second longer, baka pati wine glass lumipad na papunta sa table ni na DJ. Mabilis akong lumayo habang sinusundan ng galit ang bawat hakbang. Pero bago pa ako makarating sa balcony, may nahagip ang gilid ng mga mata ko, ang Lola Francis at Lola Penelope ko. Nakaupo sa mesa sa malapit, tahimik pero parehong may babala sa tingin. Relax lang, parang yun ang sinasabi nila kahit walang salitang lumalabas. Sa tabi nila ang mga magulang ko, parehong seryosong mga muka. Hindi ako pinigilan pero ramdam kong pagpapaalala na alam nila na may posibilidad na sumabog ako ngayong gabi.
Kasama nila sina Tito Xander at Tito Josh. Parang gustong ngumiti pero pinipigilan. Ang mga asawa nila nakamasid lang, tahimik ang suporta. Tumango lang ako at umalis na. Diretso ako sa balcony. Kuminga ako ng malalim, sinapo ang dibdib. I need air to breathe. Yun lang ang kailangan ko. 1 minute of peace. 1 minute of silence para hindi ako masiraan ng bait. Mga ilang segundo pa lang ako nakatingin sa malayo, sa Taal Volcano na mukhang postcard kahit na gabi nang makarinig ako ng mga yabag papalapit. Akmang lilingon na sana ako nang biglang may yumakap sa akin sa likod. Mahigpit. DJ, singhal ko. Agad akong pumalag. Tinulak siya ng buong lakas. Don't. Hindi ko napigilan. Tumamang palad ko sa pisngi niya. Mabilis at mariin. Ang lakas ng tunog ng pagkasampal ko, napaatras siya ng bahagya. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ako maglabas ng galit. Talaga DJ? Halos pasigaw na ako. You left me hanging, and then I see you. Huminga ako at pilit pinipigil ang panginginig ng boses. With her. Siguro ikaw yung sinasabi niyang kadate niya, ano? Tahimik siya. Saglit, then diretso ang tingin. Yes, sagot niya, kalmado pero ramdam mo na may pinipigilang emosyon. Ako yung sinasabi niyang date niya. Because that's the plan. What plan? I almost scream. DJ, anong klaseng? Bigla siyang lumapit, isang hakbang, ang isang kamay humawak sa batok ko, ang isa pumulupot sa bewang ko. At bago pa ako makapagsalita, muli hinalikan niya ako. Hindi halik na pa-cute, hindi halik na papatahimik ako. It was deep, urgent, kulang na lang, ilipat niya lahat ng paliwanag niya sa bibig ko. Gusto ko siyang itulak, gusto ko siyang sampalin ulit, pero hindi ko nagawa kasi sa gitna ng lahat ng inis at sakit, gusto ko rin yung halik na yon, mainit at matagal, nakakalimot ng galit, at yung mga tanong ko, saglit na nawala. Naramdaman kong pagangat ng likod ng palad niya sa pisngi ko para hawakan ang pangako habang dahan-dahan siyang humiwalay. I did it for you. Bulong niya. Tag to play along. Para kumagat siya sa pain na gusto nating ipadama sa kanya. Hindi ako makakapagpaliwanag kanina kasi kung nagkataon, makakalma siya. Pero ayokong makalma siya. Gusto kong masaktan siya the way she hurt you. I blink. Once, twice, and for the first time that night, natahimik ako. Hindi dahil napatigil niya ako pero dahil for once I wanted to believe him. Even if my heart was still pounding with rage. Even if the slap still echoed in my head. Nalilito pa rin ako sa mga sinasabi niya. Did it for you. Yun ang sabi niya. Pero paano? Bakit kailangang umabot sa ganun? Bubuka na siya ng bibig ko. Ready to ask pero isang pamilyar na boses ang narinig namin papunta dito sa balcony. Agad nag-react si DJ. Hinila niya ako palapit sa pader sa may haligi ng balcony saka kami nagkubli sa likod ng hanging curtain na swabe ang bagsak mula sa kisame. It was enough to hide us back. Kinuyom ko ang bibig ko. Si Marilu, dumiretso sa dulo ng balcony, hawak ang phone na parang dikit na dikit sa pisngi niya. Makukuha ko ulit si DJ, Mommy. Bulong niya pero sapat para marinig naming dalawa. We're okay now. No, hindi ako papayag na mawala siya sa buhay ko. Magtatagumpay ako this time, Mommy. Not like you. Hindi tulad mo na hindi mo nakuhang daddy niya. Napatingin ako kay DJ. Pareho kaming nalilito sa revelasyon. What? Daddy niya ah? Me? Or daddy ni DJ? Literal na kinilabutan ako. Me. Hindi ako papayag na mawala si DJ. Tuloy ni Marilu. I don't know kung nasan si Pablo, but it doesn't matter. Yes, sisirain ko ang mukha ni Christine. Sisiguraduhin ko yun. At hindi matatapos ang gabing ito na sirang-sira siya. Hindi na siya makikilala kahit kailanman. She ended the call. Nagkatinginan kami ni DJ. His eyes were wide alert. Halos hindi kami makahinga pareho. Now it makes sense. Lahat ng sinabi niya noon, the boutique incident, yung biglang babalaan niya sa akin, ingatan mong mukha mo. Hindi pala simpleng warning. Hindi pananakot lang. It was a threat. And now, I know exactly what she meant. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ang daming tanong na nagsisiksikan sa utak ko. Sinong mami niya? Tito Dexter ba ang kinutukoy niyang hindi nakuha ng mami niya? Which means,
Kung totoo yun, kaano-ano rin niya si Pablo. Biglang parang gusto kong sumigaw or tumakbo, pero hindi pwede. Kailangan ko manatiling kalmado. Kailangan ko ng sagot at mas kailangan ko ng proteksyon. Dahil kung totoong sinasabi niya at totoong balak niya na gawin, hindi to basta selos lang. She's capable of something for worse. Ibinaba ni Marilo ang phone habang palingalinga sa paligid. Napakapit sa braso ni DJ nang tumingin siya sa direksyon namin. Parang nag-slow motion ang bawat segundo habang nakatitig siya sa parteng kinatatayuan namin. Ang mga mata niya, punong-puno ng something, parang may hinahanap. Nangangatog naman ang kamay ko sa kaba. I held my breath. Lalo kaming napapikit ni DJ at halos magdikit ang katawan namin sa likod ng haligi. Please, umalis ka na Marilu. Ilang sandali pa parang buong taon ang lumipas bago siya nagbaba ng tingin at bumalik sa loob ng pavilion. Langhap ko ang malalim na paghinga ni DJ. Ako rin. Then, pareho kaming napabuntong hininga nang tuluyang nawala. Safe, sambit niya. Humarap siya sa akin. I saw the sincerity in his eyes. Now you understand, he said softly. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumango ako agad. Tapos with that firm yet gentle tone, he added, kaya please wife, huwag mong pairalin lagi ang selos mo. Ikaw ang mahal ko. Parang may kung anong humaplos sa dibdib ko. More like a quiet warm embrace na unti-unting nilulo ng galit ko. Manood ka na lang, okay? Dagdag niya sa mga pwedeng mangyari ngayong gabi. Before I could even answer, yumuko siya, tinilikan ako. Hindi na ako nagdalawang isip. I kissed him back. Walang pressure. Wala nang galit. Just that kind of kiss na nagsasabing, we're in this together. Hanggang sa, ladies and gentlemen, narinig namin ang tinig ng MC mula sa loob ng pavilion. The program is about to begin. Welcome to the annual Medical Fellowship Night and awarding ceremony. Sabay kaming napatingin sa entrance. DJ looked at me, then he smiled. You go ahead. Doon ka sa table niya. Ako nang bahala. Hindi ba halata? He shook his head. Hindi. I'll play it cool. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naghiwalay kami. Tinahak ni DJ ang direksyon ng table nila at kita kong bumilis ang lakad ni Marilu papunta sa kanya. Ako naman, bumalik sa mesa kung saan nandun si Ate Krisa at ang iba pa naming family friends. Pagkaupo ko, nagsimula ng programa. Pero ako, my mind was still on what DJ said and what Marilu planned. Kung may mangyayaring ang kaguluhan ngayong gabi, handa na ako kahit na sinabi ni DJ, huwag ako magselos, na ako ang mahal niya, natiwala lang. I'm trying. God knows I'm trying. But how? Paano mong pipigilan ng damdamin kung harap-harapan mong nakikitang babaeng pinakaayaw mong makita? Nakalingkis sa asawa mo like snake. I glanced at their table from across the room. Marilu holding onto my husband's arm like she owned him. Proud pang gaga. Parang nakatanggap ng trophy. Arte talaga. Tumawa siya, sumandal pa ng konti kay DJ. Habang si DJ naman, well, he looked calm pero ako hindi. Para kung sasabog sa selos. I gripped my wine glass harder than I should. Calm down, Christine. You said you trust him tonight. My chest tightened. Hindi ko alam ang ganap ngayong gabi. Walang clear details si DJ. All I know is may plano raw sila. So I breathe deeply. Inhale and exhale. Trust the process. Matatapos din ito. Biglang lumakas pa ang boses ng MC sa speakers. Ladies and gentlemen, masiglang anunsyo nito. To formally open tonight's celebration, let us all welcome the President of the Philippine Association of Medical Practitioners, Dr. Ashriel Felix Montefalco. Malakas na pumalakpak ang mga tao sa paligid. Tumayo si Ashriel, nakangiti with the usual calm confidence of a man used to leading people inside and outside of the operating room. Ang posisyon na ito ay dating hawak ni Tito Xander pero binigay niya ang posisyon kay Ashriel. He went up the stage, adjusting his talks habang inabot ang mic mula sa host. Good evening everyone. Panimula niya. Maraming salamat po sa pagdalo sa taunang pagtitipon ng ating mga medical professionals. Tonight is not just about recognition. It's also about gratitude. Tahimik ang paligid, lahat nakatingin sa kanya. But me, my eyes kept drifting back to DJ.
Hindi siya nakatingin kay Marilu. Tumingin siya sa karamihan. Then, until his eyes landed on me. And just for a moment, isang segundo lang, he smiled. Small, subtle, but I felt it with too much sincerity. Napakapit ako sa laylayan ng gown ko. Okay, one step at a time. Hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari ngayon, pero tonight, I'll play my part. I will stay calm, but one wrong move from Marilu, God, help her. Sasabunutan ko siya. Sunod-sunod ang palakpakan sa loob ng pavilion. Gabi ito ng pagpupugay. Gabi ng mga parangal sa dapat bigyan ng parangal. Pero para sa akin, gabi ito ng tensyon. The first set of awards, ani ng MC ay para sa mga hospital at doktor na nagbigay ng exceptional service this past year. Nakita kong tumayo si Tito Dander. Naglakad patungo entablado, formal pero nakangiti. Habang binabanggit ng host ang ganda ng serbisyo sa ospital niya, affordable, world-class at full of compassion. And now, ani ng MC habang binabalikan ng cue card. Let's proceed to our honorary awards and philanthropic recognition. May pasingap sa crowd, lahat naghihintay. Our next award goes to someone who was continuously supported and served the medical community with innovation and leadership in the field of neurology. Dagdag niya, let us all welcome Dr. Marvin Nicole Bentacourt. Napatingin ako sa kanan ko. Si Marvin umangat sa mesa nila at naglakad patungong stage, relax at confident. Pero ang mas nakatawag pansin ko ay si Ate Yasmin na proud na nagpapalakpak sa asawa. I'm so proud of you, babe! Sigaw nito at walang pakialam kung marinig ng buong hall. Tumawa ang audience. Kakaiba rin ang energy nilang dalawa. Ang dami rin nilang pinagdaanan sa buhay. Pag-ibig nila but at the end sila pa rin. Then, another announcement came. For his exceptional work in community outreach, providing free medication and support to remote communities, even during pandemic surge, this next award is for someone we all admire. My eyes narrowed. Alam ko na kung sinong tinutukoy. We present this Humanitarian Service Award to Dr. Claude Alexis Velasco. Umakyat sa entablado si Daddy na parang wala lang. Palakpak dito, palakpak doon, pero ako at si ate, napasmile talaga. That's our dad, Dr. Velasco, sabi ng MC habang inaabot ang plate. Has continuously funded and led neuromedical missions in multiple provinces. His passion and compassion for patients who cannot afford healthcare is unmatched. Napasulyap ako kay mom, nakita ko na masaya siya. Next, tinawag si Tito Josh naman for hematology innovation. Tawang-tawa pang MC kasi habang tinatanggap ng award, binanggit ni Tito Josh. Sa wakas, may nanalo na sa dugo. Tumawang lahat. Light moment. I was about to clap when the MC continued. We also want to take a moment to thank one of our major sponsors tonight, someone who made this medical fellowship night possible. A soft pause. Don Francis Velasco. Nagpalakpakan ng mga tao, maraming yumuko bilang respeto sa aking abuelo. He couldn't be with us tonight due to his condition but his generosity and commitment to medical advancement is deeply appreciated. This event, including the awards, would not be possible without his support. Proud na sabi ng MC. Naramdaman kong bigat ng gabi. Hindi lang siya tungkol sa award. Hindi lang ito simpleng social gathering. This is power, pride, and legacy. Pinaikot kong mata ko sa paligid pero kahit na anong ingay ng paligid, even when all the flash and applause, my heart knew who I was watching for and I saw him. My husband, still looking at me and still waiting because he knew may pasabog pa at ngayon pa lang nagsisimula ng gulo. And then, the award for excellence in pediatric care, sabi ng MC. Let's welcome Dr. Marilu Sevilla. Umakyat siya na parang rumampa sa fashion show. Head high, confident ang ngiti. Gown na dapat sa akin but fine, let her have the moment. Thank you so much, panimula niya. This award is not just for me, but for the people who believe in me. She paused, then turned a little towards DJ. I especially want to dedicate this to someone who inspired me every day. Dr. Douglas John Bentacourt. Napasinghap muli ang crowd at nagbulungan for curiosity. Pakiramdam ko parang sinabuyan ako ng malamig na tubig.
Ang kupal ha? DJ, tuloy niya. Thank you for always pushing me to be better. You know how much this means to me. Ngumiti si DJ, hindi abot sa mga mata niya. Pero ako, gusto ko nang hagisan ng wine yung babaeng yun. Seriously, Marilu? Pakapalan talaga ng buka. Bumaba siya sa stage, wide green, at naupo muli sa tabi ni DJ. And then dumating ng pinakahihintay. Kinuha ni Ashril ang mic sa MC. And finally, sabi niya na may ngiti sa labi. The man of the night, this award is for someone who risked everything to save a life even without a license. Even after his name was dragged and destroyed, but still he chose to be a doctor. I'm so proud of you, man. Lahat ay naupo ng matuwid, then my heart stopped for his heroic act during the critical operation of Don Francis Velasco. Ladies and gentlemen, Dr. Douglas Jan Bentacourt. Tumayo si DJ, confident but calm. Dumiretso siya sa entablado habang kumakabog ang dibdib ko. Niyakap siya ni Ashril bago tinanggap niya ang award. Then, humarap sa mic. Tahimik ang lahat. Thank you. Panimula niya. Tinig niyang mababa pero klaro. Hindi ko tini-expect ang award na to. After everything I've lost. Akala ko hindi na ako ulit makakatapak sa entablado ng mundo ng medisina. Huminto siya. I saw him scan the crowd, then eyes lock on mine. I want to thank my colleagues. Sa mga pinsan ko na nandito ngayon, Ashril, sa hindi pag-iwan, salamat. My mentors, Don Francis family for trusting me in the most impossible time. Sa mga magulang ko na wala man dito ngayon, I know they are proud of me. He paused for a while at tumitig sa akin. But most of all, I want to thank someone who never stopped believing in me. Sumikip ang dibdib ko sa galak. To my wife, Christine Maris Velasco Bentacourt, malambing na sabi and proud. Thank you for loving me when I was at my worst, for reminding me who I really am. Nakangiti siya ngayon sa akin. Pero si Marilu, if looks could kill, baka sunog na ako ngayon. Ikaw ang ilaw at ang lakas ko, dagdag ni DJ. My home, my everything. I love you so much. I covered my mouth. I didn't expect him to say that in public, sa harapan ng lahat. I turned to look at Marilu, parang umusok ang ilong, her face twisted in disbelief, eyes wide, jaw clenched at parang sasabog. If only looks could slap, baka sunod-sunod na akong nasampal. Nag-expect siguro ang gaga. And then, Didi continued. I know this stage was not meant for me anymore. I lost my license after being accused of a mistake I never made. Namatay ang pasyente habang inooperahan ko. Pero hindi dahil sa pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim at parang kinakwento ang pinakamasakit na bahagi ng buhay niya. May sumubatahe sa operasyon. May nagpalit ng instruments. May gumalaw sa monitor. Alam ko, ramdam ko noon pa. Pero walang nakinig. Napating siya sa malayo, then tumuloy. Sinira ang pangalan ko. Tinanggalan ako ng lisensya. Ginawa akong demonyo sa mga headlines, sa board, sa mga mata ng taong wala namang alam sa totoong nangyari. Nakita kong bahagyang panginginig ng kamay niya, pero tinuloy pa rin. Pero kahit wala na akong license, kahit sinabihan akong wala na akong karapatang mag-opera, nung may tao ko nakita na mamamatay sa harap ko, hindi ako nagdalawang isip, ginawa ko pa rin. He looked down for a second, then slowly looked back up. Hindi ko yung ginawa para sa redemption. Hindi para bumango ulit ang pangalan ko. Ginawa ko yun kasi yun ang tama. Kasi doktor ako. At hindi yun kayang burahin ng kahit na sinong o anong iskandalo o intriga. Tahimik pa rin ang buong pavilion, taimtim na nakikinig sa kanya. Ngayong gabi, nandito ko hindi bilang disgrasyadong doktor, kundi bilang taong hindi sumuko. Biglang nagiba ang tono niya, lalo siyang tumatag. At doon sa taong sinadyang sirain ako, yung gumawa ng lahat para mawala ako. Dahan-dahan ang pag-ikot ng ulo niya hanggang sa tumapat ang tingin kay Marilu. You failed. Sabay-sabay ang panglingon ng mga leeg. Parang may sabay-sabay na, hala, sa hangin. Ako ay lean back sa upuan ko, tahimik at kalmado lang. Pero sa loob-loob ko, yes, exactly what I wanted. Kasi ngayong gabi, hindi lang niya nalinis ang pangalan niya. Pinanindigan din niya kung sino talagang mahal niya. And it's not Marilu, and it's me.
Naku, supalpal si Marilu. Pinagsigawan ni DJ sa buong mundo na si Christine lang ang kanyang reyna at legal wife. Pero wag pa kakasiguro dahil narinig natin ang maitim na balak ng impakta sa balcony at mukhang hindi lang ito simpleng selos kundi isang malalim na paghihiganti. Tandaan natin, ang tunay na pag-ibig hindi pinipilit at ang kaligayahan ay hindi kailanman nakukuha sa pang-aagaw. Ang karma ay walang pinipiling oras at ang katotohanan ang laging mananaig sa huli. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Marilu? Ngayong lantad na ang kanyang sekreto? I-comment ang inyong mga reaksyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share at mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.